Marshall Peak, Kabanata 3873. Humanap ng daan sa walang pag-asa na sitwasyon. Tulad niya, lapitan mo siya. Ang manager ay nagpahayag ng isang nagulat na ekspresyon. Naiintindihan ko ng kaunti ang ugali ni General si Chen. Wala siyang pakialam sa mga normal na tao. Ano ang espesyal sa lingkod na ito para makuha niya ang pabor ni General si Chen? Tumawa si Durufeng. Hindi alam ng disipulong ito. Baka may magandang mata si General si Chen sa mga tao. Bumaba na tayo at tingnan natin. Interesado ang manager at ikinaway ang kanyang kamay, na inakay ang isang grupo ng mga tao na bumaba. Nang makita ni Yang Kai ang eksenang ito, nagkaroon siya ng gana na magmura. Ngunit kung ito ay isang pagpapala, ito ay hindi isang sumpa. Kung ito ay isang sumpa, hindi ito maiiwasan. Nang makita ang grupo ng mga tao na nagbubulungan, wala siyang nagawa kundi ang batiin ang mga ito. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at yumuko. Binati ni Yang Kai si Master. Ang manager ay hindi tumingin sa kanya, ngunit tumingin kay General si Chen na may ngiti. Hindi niya kailangang bigyan ng masyadong pansin ang isang katulong lamang. Ang dahilan kung bakit siya bumaba ay higit sa lahat ay dahil kay General si Chen. Si Durufeng, na sumusunod sa likuran niya, ay nagsabi. Yang Kai, ito ang tagapamahala ng Seven Openings Land. Siya ang namamahala sa lahat ng usapin ng Seven Openings Land. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Yang Kai, na sinasabi sa kanya na huwag kabahan. Yumuko muli si Yang Kai. Pagbati, manager, kakaiba naman kung hindi siya kabahan. Nawalan ng bunga ang kanyang taniman ng walang dahilan. Mabuti sana kung hindi ito natuklasan, ngunit kung ito ay natuklasan, paano niya ito ipapaliwanag? Masasabi ba niyang ninakaw ito? Nasaan ang ebidensya? Kung hindi niya mahanap ang taong nagnakaw ng prutas, kailangan niyang panagutin ang pagkawala ng Fire Spirit Fruit. Hindi niya alam kung mapoprotektahan siya ni Durufeng pagdating ng panahon. Gusto niyang padalhan siya ng sound transmission para ipaliwanag ang buong kwento, ngunit ang punong manager na ito ay malinaw na isang eksperto sa heaven opening. Paano may tatago ang isang sound transmission sa harap niya? Kahit na siya ay nalulumbay, siya ay nagpakita ng kalmado sa ibabaw. Kahit na nakita niya sa gilid ng kanyang mata na may kumalat na grupo ng mga taong sumunod sa punong Kaitiwala upang siyasatin ang kanyang taniman, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil ito ay dumating sa ganito, maaari lamang niyang ipagdasal na ang mga taong iyon ay hindi maingat na suriin ang bilang ng mga Fire Spirit Fruits. Noon lang siya makakatakas sa kalamidad na ito. Hindi sinasadya, nakita niya si Jozing na nakangiti sa kanya. Parang may malalim na kahulugan ang ngiting iyon. Bago pa siya makapag-isip pa, narinig niyang nagtanong ang Kaitiwala. Paano mo nagawang gawing napakalapit sa iyo si General si Chen? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo. Hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam. Nagtaas ng kilay ang chief manager. Sabi ni Durufeng sa gilid. Yang Kai, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Casual lang na nagtatanong ang chief manager. Wala namang importante. Sinabi ni Yang Kai na may mapait na mukha. Hindi ko talaga alam. Ilang buwan na ang nakalipas. Noong una akong dumating sa halamanan, dumaan ang dakilang general sa halamanan. Hindi ko alam kung paano ito nahulog mula sa langit at lumapag sa aking harapan. Marahil ay naisip ng dakilang general na may nagawa ako dito, kaya nagalit ito at gustong tusukin ang mga bunga sa aking taniman, paano ito matitiis ng alagad na ito. Bilang isang odd job worker ng taniman, ang pag-aalaga ng mga prutas ay tungkulin ko. Nagalit ako at inawi ito. Nakipag-away ka dito. Tumawa ang punong tagapamahala. Matapang ka, nahihiyang sinabi ni Yang Kai. Sa oras na iyon, kararating lang ng disipulong ito at hindi alam ang pagkakakilanlan ng dakilang general. Kaya naman naglakas loob akong saktan ito. Kung ngayon lang, siguradong wala akong lakas ng loob. Tumanggaw si Durufeng. Sige, Chief Manager. Ang disipulong ito ay nasa Land of Fire Spirit nang wala pang kalahating taon. Baguhan lang talaga siya pero malaki na ang naiambag niya. Oh, nagpakita ng pagtataka ang Chief Manager. Seryosong nakatingin kay Yang Kai, hindi niya tinanong kung anong uri ng kontribusyon ang ginawa ni Yang Kai. Tumanggaw-tango siya at sinabi niya, maaari kang magpatuloy. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Yun lang. Simula noon, sa tuwing pupunta ako sa halamanan ng halamanan, magiging ganito ang dakilang general. Kaya ito ay isang pagkakaibigan na nabuo sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ngumiti at tumanggo ang punong manager. Iyan ay kawili-wili. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Durufeng ang ganoong bagay, kaya itinuro niya si Yang Kai at sinabing. Ikaw na bata, dapat kang matuwa na wala kang ginawa sa dakilang general noong panahong iyon, kung hindi, babalatan ka sana ng buhay ng Venerable. Tuyong tumawa si Yang Kai.
Naisip niya sa kanyang sarili na ang dakilang general ay nawalan ng maraming balahibo sa oras na iyon. Sa sandaling ito, sunod-sunod na bumalik ang mga taong nagkalat sa taniman. Ang isa sa kanila ay sumulyap kay Yang Kai, pagkatapos ay nag-abot ng isang bagay na parang jade scroll sa punong tagapamahala. Sumikip ang puso ni Yang Kai. May malabo siyang pakiramdam na may mali. Kinuha ng chief manager ang jade scroll at iniskan ito gamit ang kanyang divine telekinesis. Pagkatapos ay ibinigay niya ang jade scroll kay Durufeng. Tingnan mo. Kinuha ito ni Durufeng nang may pagtataka at sinulyapan si Yang Kai. Nahulaan niya na baka may nangyari sa taniman. Kung hindi, bakit hihilingin sa kanya ng punong tagapamahala na tingnan ito? Wala ito sa kanyang awtoridad. Gayunpaman, ano kaya ang nangyari sa taniman? Matapos maingat na suriin ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Durufeng. Malamig niyang tiningnan si Yang Kai at sinabing, Yang Kai, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit nawawala ang iyong taniman ng Fire Spirit Fruit? Nawawala ba talaga? Nagulat si Yang Kai. Alam mo. Sumimangot si Durufeng. Sinabi ni Yang Kai. Bago dumating ang Hanord Seniors, binibilang ni Disciple ang bilang ng Fire Spirit Fruits at nalaman na may pagkakaiba sa bilang na naitala bago umalis si Disciple noong huling pagkakataon. Gayunpaman, hindi sigurado si Disciple sa oras na iyon, kaya Hanord Seniors dumating ng maingat na bilangin sila ng Disciple. Huminto siya at sinabing, ngayon tila hindi mali ang naunang pagbibilang. Talagang may nawawalang Fire Spirit Fruits. Sinabi ni Durufeng sa mahinang boses. Bilang isang katulong, dapat mong alagaan ang lahat ng bagay sa halamanan. Alam mo ba kung anong uri ng parusa ang matatanggap mo kung ang bunga ng espiritu ay nawawala? Hindi ko alam. Ang isang magaang parusa ay makapipinsala sa iyong pagtatanim at magpapalayas sa iyo mula sa Kikiawland. Isang mabigat na parusa ang patayin ka kaagad. Nagulat si Yang Kai. Ito ay hindi nagbibigay sa kanya ng isang paraan out sa lahat. Bulalas niya, Master Do, inosente ako. Binilang ko ang bilang ng mga bunga ng espiritu bago ako umalis ilang araw na ang nakakaraan. Ang bilang ng mga bunga ng espiritu ay eksaktong pareho. Wala akong oras na gumawa ng anuman nang pumunta ako dito ngayon. Ang kakulangan ng mga bunga ng espiritu ay walang kinalaman sa akin, Master Do. Paanong walang kinalaman sa'yo? Ang ekspresyon ni Durufeng ay marangal. Dahil ikaw ang lingkod na nag-aalaga ng halamanan na ito, lahat ng bagay sa halamanan na ito ay malapit na nauugnay sa iyo. Ang pagkawala ng bunga ng espiritu ay dahil sa iyong kawalan ng pangangalaga, maliban kung iulat mo ito sa tagapamahala, dito kanina. Habang nagsasalita siya, lumingon siya kay Jozing. Jozing, iniulat ba sa iyo ni Yang Kai? Si Jozing ay humakbang pasulong at kumuha ng isang jade slip upang suriin itong mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong nakitang anumang mga tala. Tiningnan siya ni Durufeng ng malalim, pagkatapos ay bumaling kay Yang Kai at sinabing, may sasabihin ka pa ba? Hindi ko tinatanggap ito. Itinuwid ni Yang Kai ang kanyang leeg. Ang pagkawala ng spirit fruit ay hindi dahil sa inalagaan ko ito. Kung nawala ito ay dahil may nagnakaw nito. Ang dapat parusahan ay ang taong nagnakaw ng prutas. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Durufeng at agad siyang sumigaw. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ang nang-ahas na magnakaw ng mga espiritong prutas sa Kikiawland? Ngumuso si Yang Kai. Kung hindi ito ninakaw ng isang tao, paano mawawala ang prutas ng walang dahilan? Nakita mo ba ito? Biglang tanong ng chief manager na kanina patahimik. Ang pagkawala ng isang espiritong bunga ay hindi isang malaking bagay. Ang sinumang nag-alaga nito ay mapaparusahan, ngunit ngayon ay may nang-ahas na magnakaw ng bunga ng espiritu. Kailangan nilang gumawa ng isang halimbawa nito at ipaalam sa lahat sa Kikiawland kung ano ang mga kahihinatnan ng pagnanakaw ng isang espiritong prutas. Hindi ko nakita, pero may hinala ako. Umiling si Yang Kai. Nasa Heaven Opening Realm ang punong tagapamahala, kaya dapat na maging bihasa ka sa ilang mga diskarte sa paghahanap ng kaluluwa. Hanggat mahuhuli natin ang mga taong iyon at mausisa natin sila ng mabuti, malalaman ang katotohanan. Ngumiti ang punong tagapamahala, at kung wala tayong makukuha sa kanila, sinabi ni Yang Kai, kung gayon, umasa ka sa akin. Pagdating ng oras, gagawin natin ang kailangan nating gawin. Maganda ang plano mo. Bahagyang ngumuso ang punong tagapamahala. Ngunit sino ang nakakaalam kung sinusubukan mong hilahin sila pababa kasama mo? Kung talagang gusto naming mag-soul searching, dapat kaming magsimula sa iyo. Halos maubo ng dugo si Yang Kai nang marinig niya ito. Para itong binaril ang sarili sa paa. Kung talagang hahanapin ang kaluluwa niya, hindi ba mawawala lahat ng sikreto niya? Kung siya ay malas, baka masira pa ang kanyang kaluluwa na magdulot ng tuluyang pagkawala ng kanyang isip. Gayunpaman,
ang bagay ngayon ay hindi maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita, at wala siyang lakas upang labanan. Ang punong tagapamahala ay nasa 4th stage heaven opening realm at least. Ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pagdurog ng isang bug. Hindi makatakas, hindi makalaban, napalingon lamang siya kay Durufeng. Hindi nabigo si Durufeng. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Chief Steward, dahil nangyari ang bagay na ito sa Fire Spirit Land, pagkatapos ay hayaan ang Fire Spirit Land na tanggapin ang buong responsibilidad. Hayaan mong bawiin ko ang taong ito. Bibigyan ko ng paliwanag si Chief Steward. Umiling ang punong tagapamahala. Rofeng, dahil nagtanong ka, lohikal na pagsasalita, dapat kong ibigay sa iyo ang mukha. Gayunpaman, ang usapin ngayon ay hindi na kasing simple ng pagkawala ng bunga ng espiritu. May kinalaman ito sa pagnanakaw. Dapat mo ring malaman na ang mga espiritong bunga sa lahat ng dako ay ang pundasyon ng 7 Openings Land, at hindi natin matitiis ang kahit kititing na kawalang ingat. Ngayon, mayroon talagang isang lingkod na ng ahas na hawakan ang pundasyon ng 7 Openings Land. Ang bagay na ito ay hindi lamang dapat ipaliwanag sa akin, kundi pati na rin sa Heavenly Monarch. Nang inig ang puso ni Durufeng. Binanggit pa ng punong tagapamahala ang Heavenly Monarch, naganap na pinutol ang kanyang karapatang magsalita. Tumingin siya kay Yang Kai na walang imek, iniisip. Sa lahat ng bagay na pag-uusapan, bakit kailangan mong pag-usapan ang tungkol sa isang taong nagnanakaw ng bunga ng espiritu? Ngayon, hindi ako makakatulong kahit gusto ko. Medyo natulala din si Yang Kai. Hindi niya akalain na ang kanyang orihinal na intensyon na baguhin ang sisihin ay haantong sa pagkaputol ng kanyang sariling landas ng kaligtasan. Ayon sa mga salita ng punong tagapamahala, hanggat hindi isang utusan ang nagnakaw ng bunga ng espiritu, hindi ito isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, ang ilan sa mga fire spirit fruit ay nasira na o patay na, kaya magkakaroon ng kakulangan. Gayunpaman, kapag ito ay may kinalaman sa isang tagapaglingkod, ito ay isang ganap na naiibang konsepto. Hulihin mo siya. Sa sandaling magbigay ng utos ang punong tagapamahala, 2 tao ang agad na lumabas mula sa kaliwa at kanan, patungo kay Yang Kai. Nanigas ang buong katawan ni Yang Kai, at tahimik niyang inipon ang lahat ng kanyang lakas. Siya ay nag-aalinlangan sa pagitan ng pagkabihag at pakikipaglaban sa kanyang kamatayan. Sa sandaling ito, isang sigaw ang narinig. Ang dakilang general na si Chen sa itaas niya ay pinagpag ang mga pakpak nito, at isang bola ng gintong liwanag ang lumutang mula sa bibig nito. Si Yang Kai ay nakaugalian na umabot upang kunin ito. Nang mawala ang gininto ang liwanag, ang lumitaw sa kanyang kamay ay hindi ang heaven opening pellet na nakasanayan na niyang makita, kundi isang fruit core na kasing laki ng isang longan fruit. Fruit core. Natigilan si Yang Kai. Natigilan din si Durufeng, ngunit mabilis siyang nag-react. Sandali, ang 2 disipulong kikiyaw na papalapit kay Yang Kai ay agad na huminto. Mabilis na pumunta si Durufeng sa harap ni Yang Kai at kinuha ang core ng prutas sa kanyang kamay. Matapos suriin ito saglit, tumawa siya at sinabing, punong tagapamahala, mukhang nagtapat ang magnanakaw. Ang pagkawala ng bunga ng espiritu ay hindi dapat nauugnay sa mga tagapaglingkod dito. Habang nagsasalita siya, iniharap niya ang core ng prutas sa kanyang kamay. Marshall Peak, Kabanata 3874, Ganting sa Lakay. Kinuha ito ng head manager at pinagmasdan sandali. Pagkatapos ay bumaling siya kay Durufeng at tumawa. Sinabi mo na gusto siya ni General Chen at gusto niyang mapalapit sa kanya, ngunit sa palagay ko ay naghahanap lang siya ng pagkakataon para i-frame siya. Muntik na niya itong mapatay, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya lumayo at nailigtas siya sa napakahalagang sandali. Napangiti din si Durufeng. Kaya ganyan yan. Nagtataka ako kung bakit ganoon ang ugali ng dakilang general. Kaya lahat ng ito para sa araw na ito. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ngayong lumabas na ang katotohanan, ang ibig sabihin ay hindi ninakaw ng mga katulong ang nawawalang prutas. Kusa na lang kumain ang dakilang general. Head manager, ano sa tingin mo itong Yang Kai? Ang head manager ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang 2 disipulong kikiyaw na lumabas ay agad na umatras. Pagkatapos ng insidenteng ito, wala nang interes na manatili ang head manager. Lumingon siya at sinabing, tingnan natin sa ibang lugar. Sa likod ng kanyang mga kamay, lumakad siya sa malayo. Isang grupo ng mga tao ang sumunod sa kanya at umalis. Bago umalis si Durufeng, sinulyapan niya si Yang Kai at lihim na nagpadala ng mensahe sa kanya. Ingatan mo ang iyong sarili. Pinanood ni Yang Kai ang pag-alis ng grupo. Nakatutok ang kanyang tingin sa likod ni Jozing. Nang iluwan ng dakilang general ang ubod ng prutas, malinaw niyang nakita ang nagulat na ekspresyon ni Jozing. Hindi niya maiwasang sumimangot. Sino ang may kasalanan sa pangyayari ngayon? May kaugnayan ba ito kay Jozing?
Matapos maingat na ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, tiyak na gusto siyang patayin ng taong nagnakaw ng prutas. Isa pa, ngayon lang niya ninakaw ang isa sa mga prutas niya. Siya at si Fang Tai ay ikinulong sa bilangguan ng lungsod, kaya huli silang dumating at binigyan ng pagkakataon ang magnanakaw na kumilos. Ang salarin ay hindi si Fang Tai, ngunit siya ay nahuli ng patrol dahil kay Fang Tai. Kahapon, parang gusto rin siyang guluhin ni Fang Tai, kaya ang taong nagligtas sa kanya at sa kanya ay si Zhou Jing. Nag-iba-iba ang kanyang emosyon at gumalaw ang kanyang banal na sentido. Naramdaman niyang kay na parang naalis niya ang hamog at nakita ang katotohanan ng bagay na iyon. Ngunit, kung ito ay talagang tulad ng nahulaan niya, kung gayon paano ginagarantiyahan ng lalaking ito na darating ang head manager upang tingnan ang kanyang halamanan ng gamot? Dahil lang kay General si Chen. Hindi ito imposible. Hanggat nakita ng head steward si General si Chen, tiyak na mausisa siya. Sa oras na iyon, bumaba man o hindi ang head steward para mag-imbestiga, magagabayan siya ng taong ito. Sa kasamaang palad, ang punong Katie wala ang gustong bumaba ngayon, hindi ang ibang tao. Kung hindi, tiyak na may verify ni Yang Kai kung tama ang kanyang hula. Nagalit si Yang Kai na muntik na siyang mapatay ng walang dahilan. Kung hindi dahil sa pagbabalik tanaw ni dakilang General si Chen sa huling sandali, hindi siya makakatakas sa kalamidad na ito. Kahit si Dorofeng ay hindi siya mapoprotektahan. Mula sa katotohanan na si Dorofeng ay hindi nagpakita ng anumang paggalang sa punong Katie wala, makikita na ang bagay na ito ay nauugnay sa pagnanakaw ng isang odd job worker. Sa kabaligtaran, hindi mahalaga na ang dakilang general ay kumain ng isa. Ang kakaibang trabahong ito ay hindi kayang tiisin. Ilang buwan na lang ang nakalipas, at halos malagay na siya sa gulo. Malayo pa ang lalakbayin niya. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadaling binuhat ni Yang Kai ang dakilang general pababa mula sa kanyang ulo. Hinawakan ito ng dalawang kamay, tiningnan niya ito ng mabuti. Dati, noong ginamit ng taong ito ang kanyang ulo bilang manukan, medyo nahihiya si Yang Kai. Ngunit pagkatapos masaksihan ang kakayahan ng dakilang general, ang God of Wealth, hinayaan niya ito. Hindi niya akalain na ngayon ay kakailanganin niya ang tulong nito. Ngayong tiningnan niya ito, ang sarap sa mata. Hinayla ito sa kanyang yakap, buong lakas niya itong winasak. Magaling ka talaga. Kahit nasa walang pag-asa na sitwasyon, nakahanap ka pa rin ng paraan. Tumindig ang mga balahibo ng dakilang general habang ito ay sumisigaw. Gamit ang lahat ng lakas nito, hindi ito makawala sa pagkakahawak ni Yang Kai. Sumigaw ito ng masama. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay pinakawalan ito ni Yang Kai. Nakaupo sa lupa, inilagay niya ang dakilang general sa kanyang harapan at tumawa. Sa sandaling ito, wala nang maringgaw na anyo ang dakilang general. Ang mga balahibo nito ay magulo. Nang makawala ito mula sa pagkakahawak ni Yang Kai, ibinaba nito ang maliliit na pakpak at lumipad, walang tigil na humahalik. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para harangan ito. Sige, sige, ilabas mo lang ang iyong galit. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalaro, sa wakas ay kumalma ang dakilang general. Nakatayo sa harap ni Yang Kai, ginamit nito ang kanyang tuka upang magsuklay ng kanyang mga balahibo. Paminsan-minsan, inihilig nito ang ulo at sumulyap kay Yang Kai. Labis na mayabang ang titig nito. Ipinatong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at kinulong ang kanyang mga pisngi. Curious niyang tinanong, paano mo nakuha ang ubod ng Fire Spirit Fruit? Nakain mo na ba ang Fire Spirit Fruit dati? Ibinuka ng dakilang general ang bibig nito at iniluwa ang isang bola ng gininto ang liwanag. Sinalo ito ni Yang Kai at natuklasan na ito ay talagang ilang core. Talagang kinain mo ito kanina. Si Yang Kai ay namangha. Hindi mahirap ipaliwanag kung bakit may kakayahan si Chen na iligtas siya sa isang napakahalagang sandali. Bakit mo ako tinulungan? Sa totoo lang, ang gustong malaman ni Yang Kai ay kung bakit iba ang pakikitungo sa kanya ni Chen. Kapag gusto ng iba na kunin ang Heaven Opening Pill mula sa dakilang general, depende rin ito sa mood ng dakilang general. Siya lang ang nakagamit ng insekto para ipagpalit sa tableta. Nagawa pa niyang gamitin ang pamamaraang ito para buksan ang landas ng kayamanan. Tiyak na hindi ito dahil nakipag-away siya sa dakilang general noon. Nakakalungkot na hindi nakipag-usap sa kanya ng maayos si Chen. Kung naiintindihan ng dakilang general ang kanyang sinabi, nangangahulugan ito na ang dakilang general ay may kakayahang makipag-usap sa iba, ngunit tamad na gawin ito. Dahil hindi niya maintindihan, si Yang Kai ay tamad na mag-isip tungkol dito. Niyakap niya ang dakilang general at ipinatong ito sa kanyang ulo. Tumayo si Yang Kai at sinabing, dahil nailigtas mo ang buhay ko ngayon, kung mayroon kang anumang mga kahilingan sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang aking makakaya. Hindi siya sigurado kung narinig siya ng dakilang general, ngunit wala siyang gaanong reaksyon.
Bagamat malaki ang taniman, isang araw lang nagpatrolya ang head steward. Naghintay si Yang Kai hanggang sa susunod na araw bago dumating si Durufeng. Sa sandaling magkita sila, sinabi ni Durufeng. Yang Kai, sinubukan kong paalang sala kakahapon, ngunit nakakalungkot na wala akong magawa tungkol sa pagnanakaw. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, kinuha ng dakilang general ang inisyatiba na manindigan para sa iyo. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabi, masyadong seryoso si Master Do. Kahapon, nakita ng disipulong ito ang pagmamalasakit na ipinakita ni Master Do sa disipulong ito. Tatandaan ito ng disipulong ito sa kanyang puso. Tinapik ni Durufeng ang kanyang balikat. Mabutit nakakapag-isip ka ng ganito. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Kung hindi siya pinadalhan ni Yang Kai ng mensahe kahapon, hindi siya pupunta ngayon. Sinabi ni Yang Kai, meron. Iminuwestro niya ang kanyang kamay. Master Do, pakiusap. Pagkatapos imbitahan si Durufeng sa isang kalapit na mesa at upuan, kumuha si Yang Kai ng mabangong tubig sa bukal at nagsimulang magluto. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nakaimbak sa kanyang space ring para magamit sa ibang pagkakataon. Ngumiti si Durufeng at sinabing, kung may sasabihin ka, huwag makipagtalo sa paligid ng bush. Sandaling nag-alinlangan si Yang Kai bago nagtanong. Gustong magtanong ng disciple, mahalaga pa ba ang mga naunang salita ni Master Do? Tumingin sa kanya si Durufeng nang may interes. Ano? Pinag-isipan mo na ba ito? Hindi mo ba tinanggihan ang haring ito noon? Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Yang Kai. Noon iyon at ngayon. Si disciple ay may ilang pag-aalinlangan noon, ngunit pagkatapos ng mga pangyayari kahapon, natuklasan ni disciple na bilang isang lingkod, maraming bagay na hindi kayang kontrolin ng disciple. Ayaw ng alagad ng ganitong pakiramdam. Bukod dito, ang tubig ay dumadaloy pababa at ang mga tao ay nagsusumikap na umakyat sa mas mataas, ito ay isang bagay na syempre. Dahil ibinigay sa akin ni Master ang pagkakataong ito, natural na mauunawaan ito ng husto ni disciple. Bahagyang ngumiti si Durufeng. Sa aking Kikiaw Lands, ang bilang ng mga katulong ay ang pinakamalaki, ngunit ang katayuan ng isang katulong ay ang pinakamababa. Ang ilang mga tao ay pumupunta sa aking Kikiaw Lands at nagtatrabaho sa loob ng 3,000 taon nang hindi nakakapagbukas ng bagong dahon, habang ang iba ay nangangailangan lamang ng ilang taon upang maging isang carp na tumatalon sa Dragon Gate. Ang lahat ng ito ay nakasalalay sa sariling kakayahan. Ikaw ay isang taong may kakayahan, kaya ang haring ito ay nais na gabayan ka. Makatitiyak ka, natural na mabibilang ang mga naunang salita ng haring ito. Salamat ng maaga, Master Do. Tumayo si Yang Kai at yumoko, ngunit hindi siya umupo at nagpatuloy. Matapang na nagtanong si disciple, kung susundin ni disciple si Master Do, ano ang magiging status ng disciple? Paghuhugas ng katayuan ng iyong tagapaglingkod, ikaw ay magiging isang disipulo ng Kikiaw Lands. Sa oras na iyon, ano ang dapat kong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Tanong pabalik ni Durufeng. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Magagawa ba ni disciple ang anumang gustong gawin ni disciple? Humalaklak si Durufeng. Hanggat ito ay nasa loob ng aking proteksyon at hindi lumalabag sa mga alituntunin ng Kikiaw Lands, kahit ano ay magagawa ng disciple. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at gumuhit ng malaking bilog sa harap ng kanyang mga mata. Gusto ni disciple na maging manager ng orchard na ito. Bahagyang ipinikit ni Durufeng ang kanyang mga mata. Medyo malaki ang gana mo. Kung hindi matutupad ni Master ang aking hiling, si disciple ay magiging mapangahas. Ngumuso si Durufeng. Sinusubukan mo bang pukawin ang haring ito? Si disciple ay hindi mangangahas. Tinitigan siya ni Durufeng saglit, bahagyang nagsisisi sa ginawang napakalaking pangako. Ngayon na ang mga salita ni Yang Kai ay pinilit siyang sumakay sa isang tigre at mahirap itong umatras. Kung pumayag siya, hindi niya magagawa ang desisyon. Kung hindi siya pumayag, nakakahiya sa harap ni Yang Kai. Pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sinabi ni Durufeng. Mabuti na lang at gusto mong maging tagapamahala ng halamanan. Gaya ng sinabi mo, ang mga tao ay nagsusumikap para sa mas mataas na posisyon. Gayunpaman, ang posisyon ng tagapamahala ay pag-aari na ng iba. Bagamat medyo incompetent si Jozing, wala siyang ginawang malaking pagkakamali. Hindi patas na bigla siyang tanggalin sa posisyon ng manager. Bakit hindi? Nang hindi siya hinintay na matapos, sumabad si Yang Kai. Paano kung nagkamali si Steward Chow? Sumimangot si Durufeng. Anong pagkakamali ang ginawa ni Jozing? Gayunpaman, anuman ang kanyang pagkakamali, haharapin siya ayon sa mga tuntunin ng sekta. Walang makakatulong sa kanya. Narinig ito ni Yang Kai at sinabing. Pagkatapos maalis si Steward Chow sa kanyang posisyon, maaari bang si disciple ang pumalit sa posisyon ng manager?
Tumawa si Durufeng. May sama ng loob ba sa pagitan ninyo ni Jozing? Bakit gusto mo siyang kaladkarin pababa at palitan? Umiling si Yang Kai. Ipapakita ni Disciple ang bagtong kay Master mamaya. Pakisagot ang tanong ko, Master. Nag-isip sandali si Durufeng at sinabi. Ang posisyon ng manager ay kailangang personal na italaga ng kagalang-galang na isa. Ako lang ang may karapatang magrekomenda. Salamat, Master. Sige, ang tagal mo nang pumapatol. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo lang. Naiinip na si Durufeng. Bahagya siyang nadismaya. Nangyari kahapon. Ang general ay hindi kumuha ng espiritual na bunga. May nagnakaw talaga. Nagbago ang ekspresyon ni Durufeng, at sinabi niya sa mahinang boses. Yang Kai, maaari mong kainin ang anumang gusto mo, ngunit hindi mo masasabi ang anumang gusto mo. Hindi mo ba alam na may mamamatay kapag sinabi mo iyan? Tumingin si Yang Kai at sinabing. Hindi ko alam kahapon, pero pagkaraan ng kahapon, nalaman ko. Bahagyang tinapik ni Durufeng ang kanyang mga daliri sa stone table. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Marshall Peak, Kabanata 3875. Magandang palabas, ganito. Pagdating ko sa taniman kahapon, ang una kong ginawa ay bilangin ang bilang ng mga espiritong bunga, ngunit nakita kong may nawawala. 2 oras pa lang mula nang mapitis ito. Gaya ko. Nag-aalala, dumating sa malapit ang punong Kaitiwala at ang iba pa. Nang mga oras na iyon, wala akong panahon para alamin ang katotohanan. Nakita rin ni Master ang nangyari pagkatapos noon. Muntik na akong madala sa walang hanggang kapahamakan. Pinaikit ni Durufeng ang kanyang mga mata, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanila. Ibig mong sabihin, ang bagay na ito ay may kinalaman kay Jozing. Bago ma-confirm, hindi ako nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na komento. Master Do, mangyaring manood ng magandang palabas. Isang magandang palabas. Pagkatapos ng oras na kailangan upang magsunog ng isang stick ng insenso, lumipad pababa si Yang Kai mula sa isa pang halamanan at direktang dumaong sa harap ng 2 lalaki. Kabaligtaran ang naging reaksyon ng 2 lalaki. Tuwang-tuwa ang isa at naglakad pasulong para salubungin siya, habang bahagyang nagbago ang ekspresyon ng isa at napaatras siya. Tumingin siya kay Yang Kai na may mukha na puno ng takot at pagkalito. Brother, ayos ka lang ba? Tiningnan ni Old Fang si Yang Kai mula ulo hanggang paa. Hindi siya nilinggan ni Yang Kai, ngunit tinitigan siya ng diretso kay Siang Yong at sinabing. Nakakatakot pero hindi mapanganib. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon? Sabi ni Old Fang. Hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, kaya medyo nag-alala ako. Ngayong okay ka na, wala na akong dapat ipag-alala. Huminto siya at sinabing, Brother, nagpunta ka ba dito para sa isang bagay? Ngumisi si Yang Kai. Hindi ba ako pwedeng sumama sa'yo? Nakikita mo ako. Natigilan si Old Fang. Simula nang pumunta ka sa akin, bakit ka nakatitig kay Siang Yong? Naramdaman niyang may mali sa dalawa. Nilinggan niya si Siang Yong at nakitang may problema nga. Si Siang Yong ay talagang umiiwas sa kanyang mga mata at may guilty na ekspresyon. Hindi niya alam kung bakit. Brother Siang, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Paano ka naging noalay? Tumingin si Yang Kai kay Siang Yong na may pekeng ngiti. Nagdilim ang mukha ni Siang Yong. Malapit ba ako sa'yo? Hindi naman tayo malapit. Paano tayo magkakahiwalay? Totoo naman. Hindi ako ganoon kalapit kay Kuya Siang, pero bakit parang nagulat si Kuya Siang nang makita mo ako ngayon? Anong sorpresa? Anong sorpresa? Kinaway ni Siang Yong ang kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses. Kakapanganak ko lang na may malalaking mata. Ganun ba? Tumawa si Yang Kai. Hindi ko ito itatago kay Brother Siang. Pumunta ang punong Kaitiwala kahapon sa aking lugar at siniyasat ang aking taniman. Nanlaki ang mga mata ni Siang Yong nang sabihin niya. Pumunta si Head Steward. Brother Siang, masyado kang nag-aalala sa akin. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Ako lang, kung hindi mo sasabihin sa akin. Malamig na umungol si Siang Yong at umupo sa lupa. Samandal siya sa isang puno ng prutas at niyakap ang kanyang mga braso habang natutulog. Ang pag-inspeksyon ng punong Kaitiwala ay hindi magandang bagay. Ang pag-aalaga sa halamanan ay responsibilidad ng mga tagapaglingkod. Kung sila ay gumawa ng mabuti, hindi sila gagantimpalaan, ngunit kung sila ay napatunayang masama ang kanilang ginagawa, sila ay tiyak na mapaparusahan. Kaya naman, walang lingkod ang gustong bisitahin ng punong Kaitiwala ang kanilang teritoryo. Umaasa silang lahat na titignan niya lang sila at aalis. Gayunpaman, sa tuwing darating ang punong Kaitiwala upang mag-inspeksyon, palaging may mga hindi pinalad na tao. Ang swerte ni Yang Kai ay talagang masama. Mayroong daan-daang mga tagapaglingkod sa halamanan, ngunit ang punong Kaitiwala ay kailangan lamang pumunta sa kanyang lugar. Ngayon, kahit na walang mga problema, tiyak na magkakaroon ng ilang mga problema.
Wala naman siyang ginawa sa'yo diba? Halos hindi na kita makita, brother. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai, puno ng takot ang kanyang mukha. Nagulat si Old Fang. Anong nangyari? Bakit ang seryoso? Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Nawalan ako ng isang fire spirit fruit sa aking taniman. Agad na pumuti ang mukha ni Old Fang. Brother, hindi ka maaaring magbiro tungkol dito. Bago ka lang dito. Bagamat marami akong sinabi sa iyo ng mga patakaran ng halamanan, malamang na hindi mo napagtanto ang kalubhaan ng pagkawala ng isang bunga ng espiritu. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito, ang buhay naming mga lingkod ay hindi kasing halaga ng bunga ng espiritu. Alam ko, paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Ang pagkawala ng bunga ng espiritu ay isang malubhang krimen. Nais ng Chief Steward na arestuhin ako kaagad. Kahit na lumapit si Master Do para makiusap para sa akin, wala itong silbi. Kung gayon, bakit ka? Natarante si Old Fang. Lumapit si Dorofeng para humingi ng awa, ngunit wala itong silbi. Bakit nakatayo pa rin si Yang Kai doon? Ano ang nangyari pagkatapos noon? Ngumisi si Yang Kai at itinuro ang dakilang general. Sa huling sandali, gumawa ng hakbang ang dakilang general. Nagluwa talaga ito ng ubod ng prutas mula sa bibig nito. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Kumurap si Old Fang at sa wakas ay naunawaan na niya. So, ninakaw ng dakilang general ang espiritong prutas at kinain ito. Eksakto. Kung hindi, bakit mawawalan ng espiritong bunga ang taniman ng walang dahilan? Sino ang may lakas ng loob na magnakaw nito? Tinakat mo ako hanggang mamatay. Nagpakawala ng mahabang hininga si Old Fang. Bagamat alam niyang nakatayo roon si Yang Kai, hindi pa rin niya maiwasang manginig sa takot nang marinig niya ang buong kwento. Bakit gagawin ng dakilang general ang ganoong bagay? Ang Old Fang ay tumingin sa ulo ni Yang Kai na may pagkalito. Paano ko malalaman? Siguro napakarami niyang kinakain na insekto at naging mata ko. Ngunit kahit na ang dakilang general ang sanhi nito, salamat din sa kanya kaya ako ay nakaligtas. Ako dapat ang magpasalamat sa kanya. Old Fang, mayroon ka bang blue flame silkworms? Kaunti, ngunit hindi gaanong. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga ito. Pagkatapos kunin ang blue flame silkworms mula sa Old Fang, hindi na nanatili si Yang Kai at tumalikod upang umalis. Sa kawalan, isang kinang na parang tubig umagos ang kurtina. Sa ilalim ng kinang, itinago ni Dorofeng ang kanyang sarili at pinagmasdan ang lahat ng nangyari. Wala pang 300 talampakan ang layo niya mula kay Old Fang, ngunit walang napansin si Old Fang mula simula hanggang dulo. Pagkaalis ni Yang Kai, bigla siyang iniunat niya ang kanyang kamay at gumawa ng hand sign. Bahagyang pumiglas ang ningning na parang tabing ng tubig at tahimik na sumilip si Yang Kai mula sa labas. Mahuhulog ba siya sa ganoong clumsy na performance? Tumawa si Dorofeng. Ngumisi si Yang Kai. Depende yun sa kung sino siya. Kung ito ay isang tulad ni Old Fang, natatakot ako na hindi ko siya maloloko. Ngunit kung ito ay isang tulad ni Siang Yong, hindi ako sigurado. Maghintay at makita ipaalam. Kung talagang tulad ng hula ko, tiyak nakikilos siya. Sabi ni Dorofeng. Paano kung mali ang hula mo? Master, paparusahan mo ba ako? Hindi naman, ngunit ang haring ito ay walang masyadong oras, sayang dito. Half day lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi mo makita ang resulta pagkatapos ng kalahating araw, dito na magtatapos ang usapin na ito. Sige, kalahating araw na. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi sumang-ayon, at mas imposible para sa kanya na makipagtawaran sa kabilang partido. Ibinaling niya ang kanyang ulo, curious niyang tinanong. Senior, ang artifact na ito ay medyo kawili-wili. Kung talagang hahatakin natin ang ahas palabas ng butas nito, may tatago ba nito ang ating kinaroroonan? Buong pagmamalaking sinabi ni Dorofeng. Ang kayamanang ito ay ipinagkaloob ng kagalang-galang. Ito ay tinatawag na Shadowless Veil. Sa ilalim ng third grade Heaven Opening Realm, imposibleng makita ang mga kapintasan nito. Kahit na ang mga nasa itaas ng third grade Heaven Opening Realm ay maaaring makalinlang hanggat hindi nila hinahanap ng mabuti. Hindi mapigilan ni Yang Kai na i-click ang kanyang dila. Buti na lang may backer. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok sa Heaven Opening Realm. Marami siyang kayamanan sa kanyang mga kamay, tulad ng Capturing Heaven Net at ang Shadowless Veil. Sa kabilang banda, siya ay nagtrabaho ng husto upang labanan ang kanyang talino at lakas dito, lahat para sa pagkakakilanlan ng isang maliit na tagapamahala ng halamanan. Habang nagsasalita siya, biglang lumiwanag ang ekspresyon ni Yang Kai. Nakuha na ng isda ang pain. Sa ibaba, si Siang Yong, na nakasando sa isang puno ng prutas na naka-cross-arm at nakaidlip, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Laming-galing siya saglit, saka tumayo na may marangal at nag-aalangan na mukha, na para bang may na-encounter siyang mahirap na desisyon.
Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagpa siya si Xiang Yong at ibinaling ang kanyang ulo para tawagin. Old Fang, alagaan mo ang aking taniman. Pagkatapos sabihin ito, nang hindi na hinintay ang kasunduan ni Old Fang, diretso siyang pumailang lang sa langit patungo sa gitna ng halamanan. Sa ilalim ng Shadowless Veil, nagkatinginan sina Yang Kai at Durufeng. Sinabi ni Durufeng, natatakot ako na ito ay talagang tulad ng sinabi mo. Sinabi ni Yang Kai, Master, malalaman mo kapag nakita mo ito. Wala nang sinabi si Durufeng. Hinimok niya ang Shadowless Veil at tahimik na sumunod sa likod ni Xiang Yong. Ilang beses lumingon si Xiang Yong, ngunit wala siyang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang 1,000 blades pick sa harap nila. Ang tuktok na ito ay kakaiba, tulad ng isang tibak na ipinasok sa lupa. Maganda ang tanawin sa tuktok, ngunit napapaligiran ito ng mga halamanan, at walang ibang mga taluktok sa di kalayuan. Ito ay isang napakabihirang nag-iisang tuktok. May bulwagan sa 1,000 blades pick, kung saan karaniwang nakatira at nagtatrabaho ang tagapamahala ng halamanan. Paminsan-minsan, may mga handyman na pumapasok at lumalabas sa tuktok. Malinaw, lahat sila ay naghahanap kay Jozing. Nagustuhan ni Jozing na magtrabaho sa pavilion sa gilid ng tuktok sa labas ng bulwagan. Nakaupo sa pavilion, tanaw niya ang maliliit na bundok at ang tuloy-tuloy na halamanan sa ibaba. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nagustuhan ni Jozing ang pakiramdam na ito. Sa sandaling ito, walang gaanong handyman na naghahanap kay Jozing. Total wala namang seryosong nangyari sa taniman. Kahit na may problema, ang mga handyman ay gagawa ng paraan upang malutas ito. Kapag may isang bagay na hindi nila malutas saka lang sila pupunta kay Jozing. Nang dumating si Xiang Yong, hindi niya agad pinuntahan si Jozing, marahil dahil medyo nakonsensya siya. Naghintay siya ng 2 oras hanggang sa umalis ang lahat ng iba pang handyman. Sa pavilion, hindi nagtaas ng ulo si Jozing. Anong problema, Steward Chow? Sigaw ni Xiang Yong sa mahinang boses. Nagbago ang ekspresyon ni Jozing. Tumangala siya at nakita si Xiang Yong. Agad siyang lumingon sa paligid at nagngangalit ang mga ngipin. Bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong hanapin sa ganitong oras? Iniunat ni Xiang Yong ang kanyang leeg at sinabing, ayokong abalahin si Steward Chow, ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng tulong ni Steward Chow. Ano ba kasing importante? Pangit ang ekspresyon ni Jozing. Yung Yang Kai. Manahimik ka. Biglang tumayo si Jozing at sinaman ng tingin si Xiang Yong. Sinabi niya sa mahinang boses, sumama ka sa akin. Sa likod ng kanyang mga kamay, pinangunahan niya ang daan patungo sa pangunahing bulwagan. Napakamot ng ulo si Xiang Yong at walang pagpipilian kundi sumunod. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa main hall. Ikinaway ni Jozing ang token sa kanyang kamay at binuksan ang restriction. Pagkatapos ay tumalikod siya at pinandilatan si Xiang Yong. Baliw ka ba? Ang lakas ng loob mong banggitin iyan sa labas. Hindi mo ba alam na may tenga ang mga dingding? Kung may nakarinig sa iyo, hindi lang ikaw, kundi kahit ako ay hindi makakatakas sa kamatayan. Sabi ni Xiang Yong. Ngunit sinabi ni Master Steward na basta sinunod ko ang iyong mga utos, tiyak na mamamatay si Yang Kai na iyon. Sinunod ko ang iyong mga ayos at nakipagsapalaran na mawala ang aking ulo. Bakit ang ayos ng batang iyon? Kumunat ang noo ni Jozing. Paano mo nalaman? Nakita mo ba si Yang Kai? Marshall Peak, Kabanata 3876. Maghintay para sa mabuting balita. Ngumisi si Xiang Yong. Steward Chow, hindi mo na kailangang malaman kung paano ko nalaman. Ang alam ko lang, dumilim ang mukha ni Jozing habang sinabi niya. Medyo hindi inaasahan ang pangyayari kahapon. Nagpunta ang head steward upang inspeksyonin ang kanyang hardin ng damo gaya ng gusto ko at natuklasan na nawala sa kanya ang spirit fruit. Arestuhin na sana namin siya nang lumitaw si General Si Chen, sa pinakamahalagang sandali at sinira ang lahat. Hindi na kailangang i-elaborate ni Steward Chow ang proseso. Nalaman ko ang tungkol dito sa ibang source. Natigilan si Jozing. Kung alam mo ang lahat, bakit nandito ka pa? Siyempre nandito ako para humingi ng paliwanag kay Steward Chow. Tumawa si Jozing. Humingi ng paliwanag. Anong paliwanag ang gusto mo sa akin? Naging malamig ang ekspresyon niya. Bakit ako magbibigay sa iyo ng anumang paliwanag? Ngumuso si Xiang Yong at sinabing. Kung hindi dahil sa pang-uudyok mo, paano ko nagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay? Ngayon na ang bagay ay tapos na, ngunit ang resulta ay hindi nakuha. Hindi ba dapat managot si Lord Steward? Napakalamig ng ekspresyon ni Jozing na halos tumulo na ang tubig. Kailan pa kita sinulsulan? Sinabi ko na sa iyo noon na ito ay isang seryosong bagay.
Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti bago ka kumilos at dalhin ang mga kahihinatnan. Ngayong nagkamali na, sinisisi mo ako. Pinaihit ni Siang Yong ang kanyang leeg. Wala akong pakialam. Nasa iisang bangka tayo ngayon. Kung mamatay ang isa, hindi makakatakas ang isa. Galit na galit si Jozing kaya gusto niyang sampilan hanggang mamatay ang lalaking nasa harapan niya. Lihim siyang nagsisi na binigyan siya ng masamang ideya ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, hindi niya nakuhang kainin ang karne ng tupa, ngunit nakuha niya ang kanyang sarili sa gulo. Ano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Jozing. Si Siang Yong ay isang simpleng tao, at mababa ang kanyang katayuan. Hindi siya kasing halaga ni Jozing mismo. Dahil ginagamit ito ni Siang Yong para banta siya, walang magawa si Jozing tungkol dito. Tumawa si Siang Yong at sinabing, hindi naman kasi alam ni Lord Steward kung ano ang intensyon ng isang ito. Hanggat kayang bigyang kasiyahan ni Lord Steward ang isang ito, natural na mapapasyahan ng isang ito si Lord Steward. Pinaikit ni Jozing ang kanyang mga mata. Gusto mong baguhin ang iyong teritoryo. Sinabi ni Siang Yong. Hindi mahalaga kung lumipat tayo pabalik o hindi, basta't maaari tayong ilipat sa panig ni Little Dayu. Marahang tumango si Jozing. Kung ganun, hindi imposible. Paano ba naman ito, bumalik ka at hintayin mo ang balita ko. Balitaan kita kapag tapos na ako dito. Tumingin si Siang Yong sa kanya nang may pagdududa. Master Steward, sinusubukan mo ba akong linlangan? Kahit medyo malaki at matipuno ang itsura ko, hindi ako ganoon kadaling lokohin. Galit na galit si Jozing. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kailangan ko bang magsinungaling sa iyo tungkol dito? Pagkatapos ay magtitiwala ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Tumanggo si Siang Yong at kinulong ang kanyang mga kamay. Aalis muna ako at hihintayin ang magandang balita mula sa Master Steward. Teka. Nagtaas ng kamay si Jozing para pigilan siya. Lumingon si Siang Yong. Master Steward, may iba ka pa bang utos? Nagngagat ang ngipin ni Jozing at nagtanong. Nasaan ang prutas? Anong prutas? Natarante si Siang Yong sa kanyang mga sinabi. Ano sa tingin mo? Oh, biglang naintindihan ni Siang Yong. Ang sinasabi mo ay ang prutas na palihim kong pinulot. Tinapik niya ang kanyang tiyan at sinabing. Siyempre, isinakripisyo ko na ito sa aking mga laman loob. Hindi ganoon kasarap. Ikaw. Tumingin si Jozing sa kanya nang walang imak at iwinagayway ang kanyang kamay sa inis. Mawala, mawala. Isinara ang paghihigpit sa pangunahing bulwagan at pinayagang makaalis si Siang Yong. Si Jozing ay umikot sa paligid ng pangunahing bulwagan bago siya bumantong hininga. Ang plano sa pagkakataong ito ay masasabing perpekto. Kung hindi nakialam si General Si Chen sa huling sandali, si Yang Kai ay patay na ngayon. Ngunit ngayon, si Yang Kai ay hindi lamang maayos, ngunit siya mismo ay nagdulot ng maraming problema. Siang Yong. Hindi niya siya kayang hayaang mabuhay. Kung may unang pagkakataon, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ayaw niyang pagbantaan siya ng mga tao sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na siya ang kitiwala ng halamanan, hindi madaling tanggalin ang isang alipin. Kailangan pa niyang maghintay ng pagkakataon. Sa halamanan ni Yang Kai, nagkaroon ng kislap ng liwanag at dalawang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Sina Yang Kai at Dorofeng iyon. Pinagmasdan ni Yang Kai ang ekspresyon ni Dorofeng at nalaman niyang kalmado siya tulad ng isang sinaunang balon. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Hindi niya kinuha ang kalayaang magtanong. Ang kanyang nakita at narinig ngayon ay lubos na nagpatunay sa kanyang naunang hula. Tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas sina Jozing at Siang Yong. Nang bumagsak si Jozing, pangalawa lang kung ma-promote siya o hindi. Ang pangunahing bagay ay hindi niya kailangang patuloy na magbantay laban sa mga paghihirap mula sa itaas. Ang pagsasabi kay Dorofeng na gusto niyang maging tagapangasiwa ng taniman ay humihingi lamang ng labis. Hindi inakala ni Yang Kai na talagang papayag si Dorofeng. Una, wala siyang sapat na talento. Ilang buwan pa lang siya sa taniman. Pangalawa, hindi sapat ang kanyang paglilinang. Mahirap para sa kanya na kumbansihin ang iba. Kung hindi siya maaaring maging tagapangasiwa ng halamanan, tiyak na mababayaran si Dorofeng sa ibang lugar. Sa oras na iyon, magkakaroon ng maraming puwang para sa kanya upang mamagitin. Kung hindi dahil sa katotohanan ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan sa kanyang buhay, si Yang Kai ay hindi magiging napakalupit. Kung gusto lang ni Jozing na pahirapan ang mga bagay para sa kanya at makakuha ng ilang benepisyo mula sa kanya, nagparaya si Yang Kai. Ngunit ngayon, ang taong ito ay gumamit pa ng napakasamang paraan ng pagnanakaw ng mga bunga ng espiritu. Nadama ni Yang Kai na kung titiisin pa niya ito, hindi na niya malalaman kung paano siya namatay. Hiniling niya kay Dorofeng na maupo, nagbuhos ng tsaa, at tahimik na naghintay.
Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagyang ngumiti si Durufeng at sinabing, "Bagay ka talaga, wala pang kalahating taon na nandito ka, at talagang may 2 tao na gustong pumatay sa iyo. Paano mo sila nasaktan?" Sobrang nagtataka din ako. Si Yang Kai ay may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung si Steward Chow, malamang dahil hindi ako nagpakita sa kanya ng anak na kabanalan pagkatapos makatanggap ng malaking gantimpala noong nakaraan. Nagdulot ito ng sama ng loob sa akin ni Steward Chow. Pero para kay Siang Yong, hindi ko maisip ang dahilan. Kahit gaano ko pa ito iniisip, kinuha ni Durufeng ang kanyang tsaa at humigop. Kahit ano pa ang dahilan, dahil naglakas loob silang magnakaw ng mga bunga ng espiritu ng pribado, gaano man karami ang buhay nila, hindi ito sapat para mamatay sila. Bahagyang natigilan si Yang Kai. Tama si Old Fang. Ang buhay ng mga lingkod ay talagang hindi kasing halaga ng mga bunga ng espiritu. Masasabing hindi man lang tinatrato ng Kikiaw Land ang mga tagapaglingkod bilang mga tao. Tulad ng sinabi ko noon, ang posisyon ng tagapangasiwa ay kailangang personal na italaga ng kagalang-galang na isa. Karapatan ko lamang na magrekomenda. Iuulat ko sa iyo at ipapaliwanag ang sanhi at epekto ng bagay na ito. Kung sumasang-ayon ang kagalang-galang na isa sa the end, siya na ang bahala. Magtagumpay man ito o hindi, nagpapasalamat ako kay Master Do sa iyong kabaitan. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabi, "Hintayin natin ang balita." Tinapik ni Durufeng ang balikat ni Yang Kai at lumipad palayo. Naging mapayapa ang mga sumunod na araw. Naglalakad-lakad si Yang Kai sa paligid ng halamanan araw-araw at paminsan-minsan ay pumupunta para kausapin si Daiyu. Si Siang Yong ay wala kahit saan. Hindi siya pumasok nitong mga ilang araw. Nagpadala siya ng mensahe kay Old Fang at nalaman na si Siang Yong ay naging masunurin at natutulog sa halamanan araw-araw. Sa ika-5 araw, si Yang Kai ay nanghuhuli ng mga insekto kasama si Daiyu sa kanyang taniman. Bigla niyang naramdaman na may tumatawag sa kanya at mabilis na naglabas ng jade disc. Old Fang. Nakilala ng Daiyu na iyon ang aparato ng komunikasyon ni Old Fang. Oo, tumanggo si Yang Kai at ginamit ang kanyang divine sense para suriin ang jade disc. Lumingon siya sa Daiyu at sinabing, "Nahuli na si Siang Yong." Natigilan si Daiyu. Siang Yong. Anong ginawa niya? Umiling si Yang Kai, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang ayos ni Durufeng, kaya hindi magandang magpahayag ng kahit ano sa oras na ito. Sumimangot si Daiyu. Bagaman siya ay medyo walang ingat, kaya pa rin niyang makilala ang tama at mali. Nakita ba siya ni Old Fang na banihag? Tumanggo si Yang Kai. Ilang mga disipulo ng Kikiaw Land ang pumunta para hulihin siya. Nakita ito ni Old Fang ng sarili niyang mga mata. Kalahati ng insenso noong nakaraan. Tumangala si Yang Kai sa direksyon ng Thousand Blades Peak. Dahil nahuli si Siang Yong, nangangahulugan ito na gumawa rin si Zhou Xing ng kanyang hakbang. Hindi niya lang alam kung anong uri ng ekspresyon ang nasa mukha ni Zhou Xing sa sandaling ito. Magtataka kaya siya. Gayunpaman, dahil siya ay naglakas loob na kwadro sa kanya ng ganoong masamang ideya, dapat siyang maging handa sa kanyang paghihiganti. Sa isang araw lang, kumalat ang isang balita sa buong Fire Spirit Land. Ang manager ng halamanan, si Zhou Xing, at ang handyman, si Siang Yong, ay ninakaw ang Fire Spirit Fruit. Nakumpirma na ang dalawa ay nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen at ipinasa sa Fire Spirit Lands Punishment Hall upang parusahan ng mabigat bilang babala sa iba. Nang marinig ng mga handyman ang balita, hindi sila makapaniwala. Gayunpaman, ang balita ay ipinakalat ng mga disipulo ng Kikiaw Land, kaya hindi nila ito matanong. Alam ng lahat na tapos na si Siang Yong. Tapos na si Zhou Xing. Ang pagnanakaw ng apoy na bunga ng espiritu ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ng mga tao ay si Zhou Xing ang tagapamahala ng taniman. Bakit niya nakawin ang Fire Spirit Fruit? Bukod sa pagpino sa Heaven Opening Pill, ang bagay na ito ay walang ibang gamit. Ano kayang gagawin niya dito? Habang kumakalat ang balitang ito, may isa pang balita na palihim na umuurong. Dahil may problema si Zhou Xing, bakante ang posisyon ng manager ng halamanan. Pagdating ng panahon, siguradong may papalit sa kanya. Ang mga handyman ay hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Ang tanging maaaring maging mga tagapamahala ay ang mga disipulo ng Kikiaw Land. Bukod dito, kahit na ang posisyon ng tagapamahala ng halamanan ay napakaprestihiyoso at may malaking bilang ng mga tao sa ilalim niya, ito ay talagang isang walang pasasalamat na trabaho. Sa makatuwid, ang mga disipulo ng Kikiaw Land na may kaunting hinaharap ay hindi nila inilagay sa kanilang mga mata. Si Zhou Xing lamang, na napromote mula sa isang handyman at walang hinaharap, ang mag-aagawan para sa posisyon na ito. Lumipas ang isa pang 2 araw.
Bumaba si Dorofeng mula sa langit. Nang makita ito ng abalang Yang Kai, dali-dali niyang ibinaba ang kanyang ginagawa at umakyat upang salubungin siya ng nakakuyom na mga kamay. Master Do, si Dorofeng ay puno ng mga ngiti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Bumangon ka." Tiningnan ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon at bahagyang natigilan. "Master, may magandang nangyari ba? Napakasaya mo." Napangiti si Dorofeng. "May maganda, pero hindi ako. Ikaw kasi." "Ako." Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi ito maaaring maging mahalaga. Naisip niya na hindi dapat. Nakahanda na siya sa pag-iisip na ma-reject. Tingnan mo kung ano ito. Habang nagsasalita si Dorofeng, iniunat niya ang kanyang kamay at isang bagong set ng damit ang agad na lumitaw sa kanyang kamay. Rainbow shirt. Tama, binuksan ni Dorofeng ang rainbow shirt. Suotin mo. Ngunit Master, hindi ba ito isang bagay na tanging ang mga disipulo ng Kikiaw Land ang maaaring magsuot? Kaya isa ka ng disipulo ng Kikiaw Land. Nakangiting sabi ni Dorofeng. Agad na nagpakita si Yang Kai ng nagulat na ekspresyon. He cupped his hands and said, "Salamat Master sa iyong promosyon." Magalang niyang tinanggap ang rainbow shirt gamit ang dalawang kamay. Hindi na niya kailangang itago at diretsong isuot. Tumanggo si Dorofeng sa gilid. Hindi masama, tama lang ang sukat. Pag may time ka, pumunta ka sa personnel hall para kunin ang disciple token mo at kumuha pa ng ilang set ng damit. Oo, Master.